Toda driver ako. 20, kasi nung dumating ako dito sa Lingayen na 1993, dito na ako nakapag-asawa, nag-drive ako ng jeep, nag-drive ako ng tricycle. Sa tricycle ako tumagal na makabili ako ng tricycle. Ito na, pamumuhay namin, maayos naman. Masaya sa pagmamaneho ng driver, biro-biroan kayo ng mga driver, mga kasamaan mo hanggang sa tumakbo ko bilang Vice President ng TODA. Nanalo ko at 3 years ko sa Vice President at tumakbo ulit akong Presidente. 2 terms ko na sa Presidente. Napakasarap ng maging driver. Kasi kasama mo, kalimbukan mo kung sino-sinong tao. May mabait, mayroong hindi mabait. Kaya nagpapasalamat ako sa buong lahat dito, sa mga mayan namin dito. No? Ang pinahiran namin dito ngayon yung kalinisan. Kasama namin ang aming kapitan na si Jojo Biray na kasama namin lahat, pati mga kagawad sa pag-aayos na ngayon. Tulad ng ginagawa ngayon paglilinis sa mga kanal. Ang linis dito, nakita niyo naman siguro, nililinis na, binubuhay na nila sa tulong ng ating congressman na pagsasaayos at pinupursige niya kay Congressman Cuanco ang pagsasaayos ng Aplaya. Kasi itong Aplaya, number 1 problema dito talaga itong pagbaha. At ito na, yung pinagawa ni Congressman Cuanco, yung pinagawa niya dito na hihigop sa sa baha, yung mga drainage po, pinag-umpisa na ni Congressman Cuanco at nakikita ng mga kasamaan ko na 150 families ang membro ko, iba pa yung residente. Pag nagtatanong sila sa akin, sino nagpapalinis, galing yan kay Congressman Cuanco. Dahil kasi yung pinagdaing natin, binibigyan na ng solusyon. Masaya po maging driver. Number 1 po yan. Number 1, masaya. Tuwan-tuwa kami, lahat dito ng mga kasama ko, mga TODA ko, na mabibigyan kami ng beneficiary ng AKAP TODA. Lahat kami dito naging masaya. Una-una, yung makuha namin yung pera, bumili kami ng bigas, lahat ng pangangailangan namin sa bahay, natungunan namin doon sa nakuha naming pera sa AKAP. Malaking tulong sa amin kasi hindi naman namin kayang kitain yan sa ganun-ganun kadali lang. Kaya gustong-gusto namin, yung mga ayudang dumarating sa amin, mga ganyang bagay sa amin, ang laking tulong yan sa amin. Lahat sa amin, lahat ng mga kasamaan ko. Talagang walang programa noon, ganyan. Nung dumating lang si Cuanco, saka nagkaroon lang programang ganyan. Hindi namin dinaras siya, matagal na kami dito. Pero walang tumuon sa mga pangangailangan namin. Kung hindi si Congressman Cuanco lang. Yung pagbaha, mga pagbaha dito sa lugar namin, yung hindi nalusolusyonan na maraming dumaan na mga humawak ng saman na mga namumuno, hindi natungunan. Ngayon, meron kita kaming liwanag na magiging maayos na at mawawala na yung mga problema namin dito sa mga karsada namin at pagbaha dito. Kung matatapos na yung project ng Congressman Cuanco. Message ko lang sa mga kasama ko, tiis-tiis lang at marami na mga tao si Congressman Cuanco na gagawa ng lahat ng problema natin masusolusyonan na itong itong taon na to. Pinangako nila yung mga drainage, dito sa dito sa pagtatayo ng seawall na number 1 namin, gustong-gusto namin yan. At hindi kami tumututol sa seawall. Gusto namin mailagay ang seawall. Sa mga pasero namin dito, ang inaano ko lang sa kanila, yung mga nagpapatisi kasi sa iba-ibang lugar kami. Pag galing dito, may hatid ka sa Papito, Lipsong, kung saan-saan. Sana maintindihan nila kami kasi hindi naman namin ruta yun, pero pinipilit pa rin namin silang ihatid. Sana huwag naman silang magagalit sa amin. Kasi dapat, point to point kami, dapat apply at bayan lang. Pero ginagawa namin, kinukuha na rin namin kayo para wala namang yung mga pasero na hindi rin sila dumoble gastos.
Kasi baba mo sa bayan, punta na naman ng ibang sasakyan, di kawawa naman. Kaya yung mga moment namin dito, mga nagsusumplan ng pasahero. Sa naman maintindihan niyo yung mga driver dito sa playa. Siguro wala naman akong masabi para sa sarili ko kung hindi ang pakikipagtulungan ng aking mga miyembro na kung ano yung sinabi ko, hindi naman masama yung sasabihin ko, sana naman sinusunod nila. At yung iba naman, talaga merong miyembro talaga na may pasaway na hindi mo maiwasan talaga. Susubagin ka. Anong message mo sa akin, sir? Sana mga kasama, kung ano yung sinabi ko, hindi ko naman kayo tuturuan ng masama. Sana sundin niyo ako at iwasan niyo yung gulangan sa turnuhan. Kasi kami sa nagkakagulungan eh. Kaya kung maaari mga kasama, magkaisa tayo. Total, tayo lang naman din araw-araw nagkikita rito eh. Kaya dapat, good tayo. Message ko kay Congressman, thank you very much. Malaking tulong ka sa amin. Ako naiiyak na ako kasi pag nababanggit si Congressman, kapag meron sa akin lumapit, dito, may namatayan, Pres, saan ba kayo pwede lumapit? Punta kayo kay Congressman. Lagi si Congressman tinuturo ko. Ako, Congressman Kuangco, pumunta kayo doon. Hindi kayo lalabas doon lalukaan. Tutulungan at tutulungan kayo. May mga sakit, pumunta kayo kay Congressman. May tutulungan kayo doon. Namatay, tutulungan kayo doon. Mga Kako, yung mga maintenance nyo, punta kayo Congressman, tutulungan kayo nun. Wala na ibang tutulong sa inyo, Kako, kundi si Congressman. Doon lang kayo pumunta sa Boulevard. Pumasok kayo doon, may mag-a-assist sa inyo mga tao niya para makapagtulong sa kanya. Kaya kami, nagpapasalamat kami, Congressman, Kuangco, sa lahat ng tulong mo sa amin. Sobrang bait mo. Sana matagal tayong magsama-sama. Marami, halos karamihan. Yung isang araw nga, may namatay dito. Sabi ko, pumunta ka kay Congressman Kuangco. Kako, matutulungan ka doon. Yung membro ko, isa na operahan. Pumunta siya, automatic, binigyan ka agad, pambiling gamot. Kay Kuangco. Kaya sabi ko, kung ano man problema, dito sa loob, pumunta lang kay Congressman Kuangco at sigurado, yung hinihingi nyo na tulong na hindi ba kayang ibigay ng iba, doon maibibigay nila.